Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Pinanindigan ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz ang hiling nito sa Net25 Media Company na ilipat ng assignment ang kanilang Malacanang reporter na si Eden Santos dahil sa paglabag di umano sa panuntunan na itinakda ng Media Accreditation and Relations Office sa news coverage kay Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang liham kay Malacanang Press Corps Officer in Charge Ivan Mayrina ng GMA Integrated News, binigyang diin ni Ruiz na hindi lamang nilabag ni Santos ang security protocol sa coverage kay Marcos sa Tarlac noong ika-25 ng Hunyo, ngunit may iba pang pagkakataon na nagpakita daw ito ng violation sa pre-approved media guidelines. Itinuring ni Ruiz ang insidente sa Tarlac na serious disruption na naglagay sa peligro ng seguridad ng Pangulo. Subalit, mukhang nauna pa siyang masibak kaysa sa kanyang pinapatanggal, dahil ayon sa bagong ulat tuluyan ng sinipa si Jay Ruiz. Matapos maglabas ng reappointment ang palasyo para kay Secretary Jay Ruiz bunsod ng kabiguan masungkit ang kumpirmasyon ng Commission on Appointments, usap-usapan sa palasyo ang pagpasok ng isang retiradong periodista bilang bagong kalihim ng Presidential Communication Office. Ayon sa isang opisyal sa Malacanang, tinanggap na umano ni Dave Gomez ang alok na pamunuan ng PCO. Batay sa impormasyon na lumabas, pormal na umanong nagpaalam si Gomez bilang Communications Director ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Higit na kilala si Gomez bilang reporter ng Philippine Star sa loob ng 11 years. Mula sa pagiging diarista, pinasok din ni Gomez ang advertising. Kalaunan, itinalagang Director General ng Philippine Information Agency. Sa pagpasok ni Gomez, sasalubong sa kanya ang sigalot sa hanay ng iba pang opisyales ng naturang departamento. Mula nang maluklok sa palasyo, 4 na kalihim ng PCO na ang hinirang ng Pangulo, sina Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Cheloy Velicaria Garafil, Cesar Chavez, at Jay Ruiz. Bago nito, inalis ni Alan Bantiles, kilala rin bilang Brown, sina Jay Ruiz at Senator Erwin Tulfo sa anumang pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero sa kanyang eksklusibong panayam. Si Bantiles, na inakusahan ng bilyonaryo na gaming mogul na si Charlie Atong, ang nanagtangkang mangikil sa kanya ng 300 million pesos, ay nagsabing walang kinalaman sina Ruiz at Tulfo sa operasyon ng Esabong. Pero ang tanong, bakit kailangan pang i-block sa social media ni Jay Ruiz ang isang reporter na nagtatanong ukol sa issue, kung madali lang naman palang sabihin na wala siyang kinalaman sa mga nawawalang sabungeros. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ni Coco Locoy dahil aniya ay, Jay Ruiz, bakit mo naman daw block yung press na nagtatanong lang sa'yo? Si Eden Santos pinapatanggal nyo din. Masyado naman atang pikunin kayo dyan sa Presidential Communications Office. Sigurado ba kayo na alam at kaya nyo ang tungkulin ng tinanggap nyong mga trabaho? Kasi kung hindi magsialisan na lang kayo dyan. Sayang ang sinisweldo sa inyo ng taong bayan. Samantala, nag-viral naman si Claire Castro ngayon dahil sa pagsisinungaling ukol sa pinagyayabang niyang 4,000 plus na drug-free barangay. Ang issue na ito ay binigyan ng komento ni Mark Lopez na aniya ay, nagpalit na pala ang pangalan ng mga barangay, and bakit isa na lang ang name? Sa listahan kasi pinamigay ni Ante Claire, nakalagay Barangay Blanco. This is so funny and so alarming at the same time. PCO spokesperson Claire Castro is spreading misinformation. Nagkakalat at nanloloko na ng todo si Ante Claire, pero bakit si Eden Santos lang sa buong press corp ang nag-call out? Ayon naman sa dating PCO ASEC na si Pebbles Duque ay, hahaha, OMG naloka ko. Clear nga yung record ng drug-free barangay na nasa kopya. Clear pages. Literal. My advice po, Auntie, ganito po mag-report para ma-appreciate ng media natin yung sinasabi nyo. Ganito po ang example ng transparency pag pinag-uusapan natin ay datos. I believe may mga natirang mga staff dyan sa office nyo na naiwan from the last administration sa PCOO. Alam nila yan. At saka, huwag po tayo competitive. Dapat nga po you take it from the last admin and increase the last numbers. Hindi yung mas marami ngayon kaysa dati. Continuity yan pagdating sa pagsugpo ng droga. Kahit fake it until you make it na lang. Medyo, naawa na ako sa Pangulo.
I'm just making a suggestion para ma-achieve natin na maging pogi si President. Hi, nakakahimatay. Real numbers PH. Throwback lang po. Sabi nila ngayon na they cleared 4,027 in 3 years, so that's around 1,300 barangay cleared per year. Let's estimate, this means PRRD admin cleared over 4K barangay per year. Bilisan pa natin po sana. Pero salamat na rin. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. And ma'am, just a follow-up, we reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? For a while. Block o bluff? Block. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So, alamin natin kung paano ba nangyari, na kung tawag ba yun? Text or what? Message, ma'am. A message, and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Nang-block kayo. Pero makakarating po sa kanya. Grabe, bakit mo naman blinak? Jay Ruiz? Parang may tinatago tayo Bakit ayaw mong matanong about dyan sa issue dyan sa mga sabongero? Bakit ka nang bablock? As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga kinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So nandun pa po tayo dahil sabi niyo nga po nung nakaraang taon nasa 60.2, kung hindi ako nagkakamali 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. At still nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. Grabe yung pinagsasasabi mo, Auntie Claire. Kayo mga Lods, ramdam nyo ba? Inuna pa niya binanggit yung infrastructure. Diba? Ano kayong infrastructure? Halos lahat niya ng build na dapat itutuloy sa panahon ni BBM, hindi na nila itutuloy. Ayuda, yes, oo, tama yon. Yun yung sinabi ni Auntie Claire Pero yung iba mong mga minention, ay ambot. Grabe, 3 years pa lang, 4.7 ba yun? Trillion ang inutang na ng Marcos admin. 3 years pa Grabe. 5 trillion na. Diba? Ano kayang nangyari? Sus Mariusip. Sus, just ka, Auntie Claire. Fake news ka pala. Grabe si Eden Santos. Sinaliksik niya talaga, panoorin natin.
Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? July 3, press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Sus Mario Joseph, grabe talaga tong si Eden Santos. I really like you, Miss Eden Santos. Talagang sinaliksik niya no? At ang half pala doon sa makapal na papel is mga blanco. Akala ko pa naman mga pangalan. Tapos nakalagay doon, diba, numbers lang ng barangay. Wala yung specific na mga names ng barangay. Fake news. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.